Magandang umaga, mga bata. Mother Tongue Multilingual Education na tayo. MTB MLE 1. Quarter 3, Week 3 na tayo ngayon, mga bata. Sa ating pagpapatuloy, alamin muna natin sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makagagamit ng salitang kilos sa pangungusap na may wastong panahunan at hudyat ng oras. Okay, magandang umaga muli mga bata. Handa na ba kayo? Halika, tayo ngayon manood, makinig at matuto. Pero bago yon, balikan muna natin ang nakaraan nating pag-aaral. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagbibigay impormasyon upang makaiwas sa sakit na COVID-19 at mali naman kung hindi. Number 1, gumamit ng face mask at face shield. Number 2, lumabas palagi ng bahay at makipaglaro sa iba. Number 3, umubo sa harap ng mga tao. Number 4, lumistansya ng 1 metro sa mga katabi. Number 5, palaging maghugas ng kamay o maglagay ng alcohol. Sige nga mga bata, tingnan ko nga kung parehas ang ating mga sagot. Number 1, ang sagot ay tama. Number 2, mali. Number 3, mali. Number 4, tama. Number 5, tama. Mahusay, magaling mga bata. Ngayon, tayo muna ay umawit. Sabayan natin ang ating tugtog. Ayan mga bata, sinabayan niyo ba yung kanta natin? Okay, susunod. Mahusay at magaling kayo mga bata kung tayo ay umawit at sinabayan niyo ako. Okay, sa napakinggan nating awit, ano ang iyong ginagawa kung ikaw ay masaya? Ano daw sabi doon? Tama, tumatawa, pumapalakpak, pumapadyak, kumikembot. Tama, lahat yun. Ano naman ang masasaya mong karanasan kasama ang iyong pamilya o kaibigan? Pakinggan ko nga. Tama ang inyong mga sagot. Kayo ay namamasyal? Tulad ba nito? Namamasyal kayo? Kayo ay nagtatanim ng mga halaman at mga gulay? Tama. Nanonood ng TV sa loob ng bahay? Katulad niyan.
Nagvi-video call sa mga kaibigan. Very good. Kung yun ay inyong mga ginagawa kasama ang inyong mga pamilya. Ngayon naman mga bata, ano ang inyong magandang katangian na ipagmamalaki? Sa ikukwento ko ngayon ay may bata tayong kikilalanin na may magandang katangian na katulad ninyo na may tiyak na maipagmamalaki. Ang kwento natin ngayon ay Mga Sikreto ni Esang. Isunulat ni Jessa Marie P. Talinting ng Ligo City Division. Okay, mga bata, makinig na tayo ha. Ako si Esang. Hinahangaan ako sa aming barangay dahil sa aking pagiging alisto at malinis. Inaalam pa nga ng aking mga kaibigan ang aking mga sikreto. Tinatanong pa nga nila ako kung paano mapapanatili ang pagiging alisto at malinis. Sinabi ko sa kanila na maaga akong gumigising araw-araw. Inililigpit ko kaagad ang aking higaan ng maayos. Pagkatapos, dumidiretso ako sa banyo upang maligo. Nagliligo, naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Pagkatapos kong kumain, ako ay nagsisipilyo. Nagbibihis ng malinis na damit at nag-aayos ng aking buhok. Ako si Esang at ito ang aking mga sikreto. Ayan mga bata, napakinggan nyo ba? O sige, meron akong mga katanungan ngayong umaga. Unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento na aking binasa? Mahusay! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Esang. Saan naganap ang kwento? Tama, naganap ang kwento sa barangay. Ikatlo, ano-ano ang sikreto ni Esang upang maging malinis at alisto na isinasalaysay sa kwento? Tama, gumigising siya ng maaga araw-araw. Mahusay. Inililigpit niya kaagad ang kanyang higaan ng maayos. Naliligo siya araw-araw. At naghuhugas siya ng kamay bago kumain. Ikaapat na tanong, ano-anong magagandang maidudulot ng pagiging alisto at malinis? Tama, malalayo sila sa sakit at magiging magaling ka sa klase at sa mga gawain. Mga bata, ngayon may makikita tayo mga salitang kilos sa kwento natin. Isa-isahin nga natin ang mga salitang kilos na ito kung ano ba ito. Ano kaya yan? Tama, gumigising. Sunod, nagliligpit. Naliligo. Naghuhugas. Kumain. Nagsisipilyo. Nagbibihis. Na inaayos. Okay. Ano kaya ang tawag doon? Pandiwa. Ano ba yung pandiwa? Pandiwa. Ang pandiwa
pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw sa isang pangungusap. Ito rin ay nagpapahayag ng kilos o damdamin. Ang pandiwa may mga salitang kilos na ginagamit sa kwento. Ang mga ito ay ginamit sa pagsasalaysay ng sariling karanasan ni Esang sa ating kwento. Mayroon tayong dalawang pangkalahatang anyo ng pandiwa. Ang pandiwang binubuo lamang ng salitang ugat at ang pandiwang binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Halimbawa, lumindol, malinis, magsiawit. Mapapansin natin ang mga halimbawa ay nakikitaan natin ng panlapi. Balikan nga natin ngayon ang mga pangungusap galing sa kwento. Tara, tingnan natin ang mga pangungusap. Maaga akong gumigising araw-araw. Ang gumigising ay salitang kilos o pandiwa dahil ito ay may kilos o galaw. Gumigising. Kaya ito ay pandiwa. Sunod, inililigpit ko kaagad ang aking higaan ng maayos. Nasaan kaya ang pandiwa dyan? May salitang kilos. Inililigpit. Ang inililigpit ang may salitang kilos o pandiwa. Inililigpit. Ngayon, subukan nga natin. Sabihin natin ang salitang kilos na ginamit sa sumusunod na mga pangungusap. Dumiretso. Number 1, dumiretso ako sa banyo upang maligo. Asan ang pandiwa dyan? Tama, maligo. Next. Naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Tama, naghuhugas. Ang pandiwa ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyayari o mangyayari kung ipapagpatuloy pa ang kilos na nagaganap. Subukan nga natin. Ako ay nagsisipilyo. Mahusay. Ang pandiwa dyan ay nagsisipilyo. Number 2, nagbibihis ako ng malinis na damit. Ano ang pandiwa? Tama. Ang sagot ay nagbibihis. Ikalima, nag-aayos ako ng aking buhok. Mahusay. Ang sagot ay nag-aayos. Okay, mga bata, may 3 aspekto ng pandiwa. Ang aspektong pangnagdaan, ang aspektong pangkasalukuyan, at ang aspektong panghinaharap. Ang mga ito ay pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo ng ating mother tongue. Ang aspektong pangnagdaan o naganap na kung tawagin. Ito ay kapag ang kilos na isinasaad nito ay tapos nang gawin o naganap na. Halimbawa, ang yelong ito ay natutunaw na. Kami ay naglinis ng bahay kahapon. Ang aspektong pangkasalukuyan o nagaganap ay pandiwang nagsasabi o nagpapakita ng kilos na ginagawa pa o kasalukuyang ginagawa. Sa panahunan o aspektong ito, nagdaragdag ng mga panlapi at nag-uulit ng unang pansig ng salitang ugat. Salitang ugat,
Panlapi, aspektong nagaganap, katulad ng nakikita natin. Ang salitang ugat ay laba, ang panlapi ay ang aspektong nagaganap ay naglalaba. Next, sunod, inom, umiinom. Ginagamit din ang mga salitang nagpapahiwatig ng oras o panahon gaya ng araw-araw, palagi, tuwing, kasalukuyan, o habang at iba pa. Mga halimbawa, number 1, kasalukuyang naglalaba ngayon ang aking nanay. Ang isa pang panlapi ay plus unang pantig ng salitang ugat at salitang ugat. Halimbawa, plus awit ay umaawit. Si Vivian ay umaawit ng paborito niyang kanta. Meron pang halimbawa, plus tumatawa. Ang mga bata ay tumatawa sa kasalukuyang palabas sa TV, sa telebisyon. Halimbawa, nagsasaing. Si Lani ay nagsasaing ngayon sa kusina. Ang ikatlong aspekto ay ang aspektong panghinaharap o magaganap. Ang pandiwang ito ay tumutukoy sa kilos na hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Halimbawa, makikita. Sa kabilang tindahan natin, makikita ang gusto mong pagkain. Okay, para sa pagsasanay natin ng mga pandiwa, ito ang una nating gagawin. Mag-thumbs up tayo kung ang salita ay pandiwa o salitang kilos. At thumbs down naman kung hindi. Tara, subukan natin mga bata, ihanda ang inyong mga kamay o may mga larawan kayong hawak. Number 1, tingnan nyo nga ang ginagawa. Thumbs up o thumbs down. Naglilinis siya. Tama, thumbs up dahil ito ay pandiwa. Next, kumakaway o kaway. Thumbs up. Very good. Next, maganda. Ano kaya ito? Pandiwa kaya ito? Hindi. Mali dahil hindi ito salitang kilos. Next, upuan. Mali. Next, pagduyan. Ano ang inyong sagot? Thumbs up. Very good mga bata. Mahusay. Para naman sa ating pangalawang gawain, tignan ang mga larawan. Gumawa ng pangungusap base sa inyong sariling karanasan mula sa larawang ipapakita. Gamitin ang mga salitang nagpapahiwatig ng oras o panahon gaya ng araw-araw, palagi, tuwing, kasalukuyan, at habang. Ayan mga bata, gumawa nga tayo ng pangungusap. Sabihin natin kung ano ang kanilang mga ginagawa. Very good. At para sa ikatlong gawain natin, hanapin at bilugan ang salitang kilo sa mga pangungusap. Number 1, naglilinis ako ng katawan. Ano ang salitang kilos dyan? Naglilinis. Very good. Number 2, nagbibihis ako ng malinis na damit. Ano ang iyong sagot? Tama, nagbibihis. Number 3, naghahanda ako ng higaan. Very good, naghahanda. Number 4, nagdadasal ako bago matulog. Tama, nagdadasal. Number 5, nagsusuklay ako ng buhok. Tama, nagsusuklay. At tagi nating tandaan mga bata,
na ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay tinatawag din nating salitang kilos. Ginagamit ang salitang kilos sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. At ngayon, para sa ating pagtataya, piliin ang wastong pandiwa na gagamitin sa pangungusap. Number 1. Blank ng isang malaking bahay. A. Gumuhit. B. Sumulat. Number 2. Blank ang bilang na 1, 2, at 3. A. Isulat. B. Kulayan. Number 3. Blank ng 3 ulit ang kanang paa. A. Ipadyak. B. Itago. 4. Blank ng malakas ang tula. A. Awitin. B. Basahin. 5. Ang palad o ang kamay. Blank ang palad o ang kamay. A. Ibuka. B. Ipikit. Very good. Tingnan ko nga. Walang titingin sa sagot. Sagutan muna natin ang ating pagtataya. At ito ang tamang sagot sa ating mga katanungan. Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, basahin natin ng sabay-sabay ang talata pagkatapos pumili ng 5 salitang kilos at gamitin ang mga ito sa pangungusap base sa sarili mong karanasan. Isulat ito sa inyong mother tongue notebook. Hindi mapantayang saya. Tuwing Sabado, pumupunta kami ng aking mag-anak at kaibigan sa dagat upang maligo. Masaya kaming mga bata na tumatakbo sa tabing dagat at naglalaro ng buhangin. Hindi rin malilimutan na magdala ng saranggola. Pinalilipad namin ito ng sabay-sabay. Dahil hilig namin ng musika, kami ay masayang nagkakantahan habang ang iba ay sumasayaw sa indayog ng kanta. Walang makapapantay sa sayang dala kasama ang aking mga mag-anak at pamilya. Mga bata, sagutan niyo na. Hanapin niyo ang mga pandiwa sa nasabing sa binasa natin kanina. O ngayon mga bata, maraming salamat at paalam muna. Nawa ay may nagdag kayong kaalaman sa pag-aaral natin ng mother tongue. Paalam mga bata!